Ko naman yan. Guys, sasagot po ako tungkol doon sa foreclosed property na nakita ko. Actually, nung nakaraan ko pa ito nakita pero ngayon ko lang re-responsan kasi ngayon lang tayo makakasagot ng maayos. Okay? Okay na tayo. Malapit na. Okay, itong caption na ito na meron siyang nakatingin sa isang bahay na nakuha niya foreclosed sa Pag-ibig, tapos nagtatanong siya ng way kung paano daw ba magagawa ng paraan, anong way, kasi nakuha niya, ayaw umalis yung dating nakatira. Okay, kapag bumibili tayo ng mga foreclosed na bahay, lalong-lalo na dito sa Pag-ibig, ang pinakamahirap na part dyan ay pagpapaalis. Sasabihin sa atin ng Pag-ibig na wala silang pakialam kung paano papaalisin yung taong nakatira doon sa foreclosed na nakuha mo. Kesyo ang nakatira doon ay nag-squat or yung dating may-ari mismo ng bahay na nakuha mong foreclosed. No? So, isang paraan, isang shortcut way, kapag hindi natin madaan sa santong pakiusapan, or ako, kapag nagpapaalis tayo na nakuha natin foreclosed na bahay, ang eksena natin ay inaabutan natin kahit paano para makapag-umpisa. Yaan ay hindi ko responsibilidad, pero yaan ay para mawala yung guilt feeling ko na napabayaan ko yung mga dating nakatira. Kaya siya nag-squat or dating mga may-ari ng bahay ng foreclosed na nakuha ko. Okay? So, nag-aabot talaga ako. Pero may mga times din talaga na makaka-eksena ka ng mga taong ayaw mag-abot. Wala silang pakialam, basta ayaw nilang umalis. So, magmamatigasan kayong dalawa. Specifically, ang advice na ito sa Pag-ibig, dahil ang Pag-ibig, ang ibinibigay nila kapag may nakuha kang foreclosed na bahay ay deed of absolute sale kagad. Unlike sa ibang mga bangko na conveyant. No? So, ganito ang gagawin nyo. Kapag matigas ang ulo at ayaw madala sa pakiusapan, since meron ka ng deed of sale, pumunta ka sa Meralco ng bahay na kung ano yung nakuha mo. Pumunta ka sa Maynilad. And then, since meron kang deed of sale, papalitan mo ang lahat ng requirements papalitan mo ang lahat ng pangalan ng mga nakuha mong bahay. Sa requirements, magko-comply ka, since ang requirements naman dyan ay deed of sale lang. Mapapalitan mo ang pangalan ng ilaw mo, ng nakuha mong bahay na foreclosed na hindi pa natitira, na may ayaw umalis, at saka ng tubig. Once na palitan na yan sa pangalan mo, since meron kang deed of sale, pa-disconnect mo. Okay? So, mawawalan sila ng ilaw, mawawalan sila ng tubig. Kapag nawalan sila ng ilaw at tubig, once na pumunta sila sa Meralco, once na pumunta sila sa Maynilad, hindi nila yan mapapakabit dahil walang pirma na kung sinong may-ari, which is ikaw. Okay? So, advice din ito sa mga taong ayaw mapakiusapan. Kapag yung bahay nila na napabayaan nila ng ilang taon, na post ng ilang taon bago naman kunin sa kanila ng mga Pag-ibig or mga bangko, ay nakikipagmatigasan, nakala mo'y may kasalanan yung taong nakabili. Ang pinakamakasalanan po dyan ay hindi nyo ho kayo naging responsable at kayo ho ang naging pabaya. So, yan ho ang advice natin para sa mga taong gustong makuha talaga yung bahay na kahit pa paano nagkaroon ng paspasan kasi nga ayaw makipag-usap, ayaw makipag-areglo. No? So, ayun lang. Sana makatulong sa ibang mga nahihirapan sa mga foreclosed na bahay.